So guys, eto na nga yung ating nagawa, oh. Yan na po yung ating... Nag-iisip ako ng creative ideas, para dito sa mga photos. Alam niyo naman ang mga photos, money plant kung tawagin yan dahil dun sa kanyang mabibilog na korting pusong dahon. At syempre, yung kanyang variegations na may... Tayo ay mag-harvest ngayon ng mga photos dito. Hello everyone! This is Sir Misunaw, ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, medyo maulan po ngayon. Pero napansin ko dito sa aking garden, talagang na-invade na nung ating mga golden photos o mga photos varieties yung ating garden, Kasi po pag ganitong maulan, talaga namang mas lumalago sila, At kung saan-saan nakakarating. Actually, itong nga po, kita nyo dito. At tabi ko, ayan, nagkalat na dito yung mga photos, pati dito sa collection ko ng mga cactus and succulents, nakarating na po sila. Oh, look. At ang lalaki nila. Anyways, nag-iisip ako ng creative ideas, para dito sa mga photos. Alam niyo naman ang mga photos, money plant kung tawagin yan dahil dun sa kanyang mabibilog na korting pusong dahon. At syempre, yung kanyang variegations na may gold. Yan, kaperahan, yung madilaw-dilaw, para kasing gold, Anyways, ano kaya yung pwedeng gawin dito, Kasi ang dami-dami na. Meron tayo ngayong gagawin na creative ideas para sa mga photos. And gusto ko sana yung mga pwedeng pang display na medyo matataas, Ano kaya pwede natin gawin dyan? Actually, meron naman po tayong mga nakapole na photos, pero iba pa rin po yung may design, At yan yung pumapasok sa aking isip. Kaya tingnan nyo at abangan kung ano magagawa natin ngayong araw na ito. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP, at ngayon nga po tingnan nyo yung photos sa background ko. Naku po, ang haba na yan. And iniisip ko kung pagagapakin ko siya dun sa taas, dati napaka-konti niyan. Tapos kung saan-saan na nakarating, pakita ko sa inyo. Libutin natin yung garden natin, tapos mag-harvest tayo ng photos. Tapos mamaya, may papakita ko sa inyong bagong design, at bagong idea para dyan sa mga photos. Kaya naman, kung maraming na kayong photos, dapat panuorin nyo to. Tara, samahan nyo ako. So, ayan, nagkalat na nga po dito sa ating garden yung mga photos. Tingnan nyo, Kahit hindi na siya para dito, nakakarating na siya dyan, Kaya, tayo ay mag-harvest ngayon ng mga photos dito. And ayan pa, kuhanin natin to, yung iba kasi kumapit na doon sa lupa. And sabi ko sa inyo, ang hirap na po niyang tanggalin kapag halimbawang kapit na. Kaya ngayon, gawin natin is kunin natin yung mga nandiyan dyan. Tingnan nyo, ganito pa lang, sa isang side pa lang ako, ang dami ko nang nakukuha. Ayan, kuhanin natin. Napakadami nito. Grabe. Ayan, kita nyo. Ayun pa. Inihila-hila ko na lang siya. At yan yung ating mga photos na nagbaging-baging na. And ito, kapag hindi natin to ginawa ng paraan, tiyak ko, matatapon lang yan, sayang naman. And itong mga photos, ewan ko ba kung bakit pag ganitong mga panahon, grabe yung kanilang paglago, Siguro dahil dun sa ganda ng tubig ulan. At syempre, kapag nadidilig sila ng tubig ulan, mas lalo silang tumadami. So, kuhanin ko muna to lahat, kasi ang dami po niyan. Tapos mamaya papakita ko sa inyo kung paano gagawin natin. Ayan, pagkatapos natin kumuha ng mga na-harvest nating photos, At ang dami niyan. Ngayon naman, umiisip ako ng bagong style, Gusto ko kasi maglagay dun sa aming reception area ng mga matataas na photos, Kaya lang, sabi ko nga, yung iba, parang nakakasawa na yung mga nakapole, Maganda yung panibagong style naman. So, mahanap ako ngayon dito ng pole. Ang dami ko ditong mga pole, iba't iba korte. Hagdan pa ako na pole. Ito, hagdan yan, Pero ngayon, siguro medyo, ayan, ito, ganito lang kalaki, Kasi ito, mas malalaki yung mga nandito dito,
Siguro ito pwede na to. At lalagay natin sapat. Tapos dali natin doon sa area ng paggagawaan natin. So ito na yung ating pole. Nalagay natin dyan sa ating pot. At ito na yung nakuha natin. Tapos gamit tayo nito. Yung aking yan, mga coco fiber. Yan yung tawag ko dito. Pakita ko sa inyo. Yan. Mga parang bunot ng niyog. Yan, marami ko dito niyan. Tapos nakita ko to, yung aking jutes na basa ng ulan, kita nyo. Ito yung parang mga ginagamit sa souvenir. Yung mga panali. Nakita ko, siguro, kabuhol-buhol na to, naiwanan lang dun sa tabi. So, pwede natin itong gamitin, Tapos, syempre, tubig. Kailangan natin ng tubig. Mamaya malalaman nyo kung saan ko gagamitin to, Pero for the meantime, ito muna po yung gagawin natin. Kakat ko po yan ng single node, yung isa-isang node sa bawat isang putol. So, pakita ko sa inyo. So, ito, ang gagawin natin ngayon is ikakat natin, ng single node. So, ganyan po, Look. Isang dahon, mayroong node na kasama. Ayan. Yan. Tanggalin natin yung mga internode, pero ayan. Ganyan siya. So, ito pa. Ang gaganda ng mga kulay nitong mga golden photos natin, tingnan nyo. Ganyan. Gaganyan natin. And, ayan. Gupitin muna natin lahat para doon sa gagawin nating project, So, simulan na natin. At medyo marami-rami to. Ayan, ang dami na nating nagawa, Tapos, ito yung gagamitin natin. Papakita ko sa inyo kung paano natin ito i-design. Kaputik siya, Kasi nag-uulan, kaya hugasan muna natin. Para kapag halimbawa ginawa natin, tanggal na yung mga dumi ng dakon. Ang gaganda ng mga photos natin. Ang sabi ko sa inyo, kapag ganitong tag-ulan, napakadami po't nagkalat na yan sa ating garden, Yung iba, minsan na itatapon na lang, pero ako as much as possible kung merong magagawang magandang idea para ma-propagate sila, ginagawa natin, alam niyo naman dito sa ating garden, lahat po ng creative ideas tinatry ko po, kung ano yung maisip ko, para po dito sa mga halaman natin, para walang nasasayang na mga halaman, kasi ang ganda-ganda po ng benefits ng photos. Isa po sila sa mga halaman na nag-absorb ng mga lason sa hangin, At kapag meron po kayo nito, nape-freshen up yung paligid natin, dahil dun sa kanyang benepisyong taglay. So, yan po yung ating photos, and hugasan ko lang muna to pag malinis na, and dali natin dun sa ating working area. So, ngayon magsisimula na tayo ng ating creative idea. And eto nga po, yung pole natin. Tapos gamit kayo ng rubber band, Kung meron kayong rubber band, o kahit na wala. Pero ako kasi mas madali sa akin kapag may rubber band, ayan, doblihin natin kasi medyo maluwag. And dapat mga ganito yan. So, shoot lang natin yan dun sa ating pole. Tapos ayan, nakalagay na siyang ganyan. Dito tayo magsimula sa pinakababa. Ang gagawin po natin is ilalagay natin dyan at i-design yung ating mga pinutol, na mga photos. So,
bahala na kayo kung paano nyo didiskartihan. Pero ako gusto ko magkorte siyang parang yan, pabilog na may bulaklak, no. So kabit muna natin lahat. Yan. And lagay natin ng ganyan, magkakadikit para maganda siya, no. Pagpantay-pantayin nyo po yung mga dahon. Kasi kapag halimbawa po yung mga dahon natin ay nilagay natin, kailangan po, yan, parang maghugis siyang parang, kita nyo. Look. So, ganyan. So, yan. Lagay lang natin ang ilagay yung mga dahon, no. At, make sure po na merong nodes yung inyong ilalagay na dahon, ano. Kasi pag wala po yung nodes, hindi mabubuhay. And minsan po makikita nyo, meron pong yan, mahaba ng aerial roots. Gupitin nyo na po, tutubuan naman yan uli ng ugat. So, ganyan po yung gawin natin. And, ayan. So, ilang kayo magagamit natin dahon. Tingnan natin, ano. At pwede naman, mas lago pa kung gusto nyo. Pwede na naman hindi, ano. Tingnan nyo lang kung gaano yung magagamit nyo dito sa ating mga gagawing arrangement. Kasi nasa sa inyo naman po yan kung ano yung prepared nyo po, ano. So ayan yung ating unang layer, ano. Yun yung nagawa natin. And nakita nyo po na ginawa lang po nating dalawa, no. Meron sa ilalim, meron sa ibabaw, no. Pero kayo, kung gusto nyo pang kapalan, ano, pero sa akin, okay na yung ganito, oh. Look. Yan. Gagawin natin ngayon, kapag naporma na natin siyang ganyan, kukuha tayo nung ating tinatawag nating coco fiber, no. Ito po yung mga bunot, no. Tinanggalan po natin yung mga fiber nila dun sa mga pinakamatigas na part. Tapos, ang gagawin natin ngayon is, sasawsaw natin to sa tubig, no. Importante po kasi na ma-moist yung ating mga ilalagay, ano, para kumapit, para makapag-develop siya ng roots eventually. So, ang gagawin po natin is itatapal lang po natin siyang ganyan, no. Look. Yan. Itatapal po natin doon sa paligid ng nagawa po natin na arrangement. And, ayan, tingnan nyo mabuti, itatapal ko yan dito sa may pinaka mga nodes. Yan. At papalibutan natin yan. So, kuha pa tayo ng coco fiber. Yan. Madali naman po yan. Tapos, basain natin. Yan, basain natin sa tubig. Tapos, tapal pa natin ulit dun sa ating arrangement. So, kapag nabalot na po ng coco fiber, yung ating arrangement, itatali na siya natin itong jute, no. Yung ating panali. Kahit ano naman po panali, kaya lang mas maganda yung ganito, no, para katerno ng ating mga inilagay. So, madali lang siya. Tali nyo lang siya ng ganyan. Ang importante po kasi is matabunan yung mga nodes niya, no, nitong ating mga coco fiber. Pwede pa natin siyang doblehin. Yan, tapos itrim lang natin yung mga excess na coco fiber, ano. Ito na yung unang layer natin, ano. Tapos hanggang sa taas po yan lalagyan natin, ano. At ganyan lang po yung simula ng ating gagawing creative idea. Tapos po sunod-sunod yan. Pakita ko sa inyo, gawin na natin yung mga kasunod, ano. Panuurin nyo lang ako dyan.
So guys, eto na nga yung ating nagawa, oh. Yan na po yung ating finished product. At kita nyo naman, diba, no? Kakaibang arrangement naman po. Yan po ay aking original design ng ating talagang pang display, ano? Creative ideas para po sa ating mga photos, no? At kita nyo po, layer po yung ginawa natin. So this one is 4 na layer. Pwede naman gawin yung mas maraming layer. Kaya lang po, pakita nyo po yung mga kanilang interval, ano, para magandang tingnan. So ayan, ito, oh, pwede nang i-display, no. At maganda po siya sa mga corner ng bahay. Pwede po yan. At eventually po, ito pong ating mga photos dito, tutubuan na rin po yan ng mga roots, ano. At mangyayari po dyan na po kakalat yung kanyang mga roots. Kaya po kanina natin binasa para po medyo ma-moist. At alam niyo naman, pag ma-moist, yan yung malakas magpaugat. Kaya po, binasa natin kanina. And tingnan nyo, kakaiba naman pong arrangement yan, ano, na pwede nyo pong gawin sa inyong photos, ano. So ayan mga ka-MTP, I hope meron kayo natutunan ngayon sa ating video, no. At yan, maaari nyo po yung gawin sa inyong photos at gayahin itong aking arrangement, ano. Kung halimbawang sawang-sawa na kayo dun sa mga normal na pagdi-display ng halaman na tulad ng mga photos at talagang dumami na po siya at hindi nyo na alam ang gagawin, pwede nyo pong itry itong ating suggestion sa inyo, no. Maganda po siya, promise. At tiyak na magdadagdag pa yan ng ganda sa inyong mga bahay at sa inyong mga garden, ano. Thank you so much sa panonood mga ka-MDP, no. At dito po, sabi ko nga sa inyo, marami pa kaming idea na ipapakita po sa inyo, no. Kaya lagi po kayong tumutok. Sa mga hindi pa naman po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, pati po mga creative design, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Sunaho. Hanggang sa susunod na video, huwag kayong absent. Nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!